So hello no, ngayon no, itong isang parables na ito na babasahin ko ay patungkol ito sa mga kababaihan, no, na dapat ang mga kababaihan ay mananatili pa ring banal sa paningin ng Panginoon sa pamamagitan ng kanilang mga suot ngayon, sa mga suot. Kasi tignan mo ang mga kababaihan ngayon. Dahil nga sa mga immorality and nudity and prostitution ng mga gawa, ang mga suot nila ay marumi. Halos nakabra, nakapanty, pinupo sa social media. Naliligo, nakitang-kita na yung buong katawan, yung buong laman. Proud na proud sila, gumagawa sila ng ganito at tinatawag pa nila ito, sexy sila. Kahit alam nila, kung alam lang sala nila, na yung ginagawa nila ay adultery, immorality, nudity, and prostitution. Kung hindi nyo alam, yan ang kasalanan na magpapatong-patong sa inyo. Noong unang panahon, ginawa ng Panginoon si Eva at Adan hubo. Pero hindi sila nahihiya kasi hindi nila alam na hubo sila. Pero noong pumasok ang kasalanan, nahiya sila kasi hubo pala sila. At binihisan sila ng Panginoon upang matago ang kanilang mga private parts. Pero tignan mo ang nangyayari ngayon. Kung paano tinanggal ni Satanas ang mga bihis ng mga kababaihan at pinalitan ito ng mga nudity, ng mga suot pong prostitution. So itong parables na ito. Two young women arrived to a meeting wearing clothes that were too revealing. So dalawang babae daw na arrive, na dumating sa isang meeting, nakasuot yung mga damit na parabang nakabra na lang, no, nakapanty na lang, so kitang-kita na, halos kitang-kita na, no, kanilang mga private parts nila. So the chairman took a good look at them and made them sit. So tinignan sila ng mabuti ng chairman at pinapaupo sila. Then he said something that they might never forget for the rest of their lives. So, sinabihan sila ng chairman, or inadvisean sila ng chairman ng isang bagay na hindi nila malilimutan sa buong buhay nila. Sabi niya, he looked at them straight in the eyes and said, "Ladies, everything that God has valuable in this world is well covered and hard to see, find, and get." So, lahat daw ng mga ginawa ng Panginoon dito sa mundong ito ay valuable at nakakovered. Mahirap itong makita, hanapin at makuha. No? So, yun ang sabi niya. Sabi niya, where do you find diamonds? So, saan mo raw makikita ang diamonds? Sabi niya, deep down in the ground, covered and protected. So, makita mo daw sa pinakailalim ng lupa, nakatago, naka-covered and protektado. No, so where do you find pearls? Sabi niya, deep down at the bottom of the ocean, covered and protected in a beautiful shell. So saan mo raw makikita ang perlas? Sa pinakailalim ng karagatan, naka-covered ito sa pinakamagandang shell. No, shell. Where do you find gold? Sabi niya, way down in the mine, covered over with the layers of rock. And to get them, you have to work hard and dig deep down to get them. So saan mo raw makikita yung mga ginto? So sa ilalim ng mga minahan. No, naka-covered siya sa iba't ibang layer ng mga bato. At hindi lang mga bato, mga lupa, matitigas sa mga kuan. Mahirap itong makuha. Kasi nasa pinakailalim ito. So kung gusto mo makuha ito, magbungkal ka pa ng malalim pa upang makamit mo ito at makuha. So tinignan siya. Sabi niyang chairman, he looked at them with serious eyes and said, your body is sacred and unique. So your body is sacred and unique. Ang iyong katawan daw, ang kanilang katawan or ang katawan daw nila ay iba at napakasagrado. You are far more precious than gold. So mas pinakamahalaga ka pa o mas mahalaga ka pa kaysa sa mga ginto, diamonds, and pearls.
you should cover too. So dapat nakatago ka rin. Nakatago rin yung mga importante o private parts sa iyong katawan. Sabi niya. And then he added, if you keep your treasured minerals just like gold, diamond, and pearls. So kung pananatilihin mo raw itong treasure, minerals just like tulad ng isang ginto, diamonds and pearls, ang iyong katawan, yung mga private ng mga katawan, deeply covered na nakatago talaga. A reputable mining organization with the requisite machinery will fly down and conduct years of extensive exploration. So yung mga tao na gustong maangkin nun, pupunta doon, magtawag ng mga dalubhasa, gagamit ng mga magagandang teknolohiya o high-tech na mga teknolohiya upang makamit yung mga ginto na yon na kanilang gustong makamit, mga kayamanan. Ganon din ang inyong katawan na mga babae. Upang hindi kayo magastos. Upang yung mga tao gusto man kayong maangkin, mahirapan sila bago kayo makuha. At sa tingin nila sa inyo ay formal kayo dahil nga sa pananamit na suot nyo. Pero kung ang inyong mga pananamit ay tulad ng mga babae ito, na kanilang mga suot ay parang revealing na talaga, ay hindi talaga kayo makakatagpo ng isang lalaki na formal din. Ang hanap nila sa inyo or tingin nila sa iyo is prostitute and immorality. Hindi ka nila siseryosohin, babastusin ka na nila. Kung aasawahin ka man, kapag makarinig ka pa ng salita ng masama agin sa kanila. So ginawa tayo ng Panginoon dito sa mundong ito na mahalaga, covered and protected sa mga damit na dapat isuot natin. Iwasan niyo po ang pagsuot ng mga damit na mga marumi. Hindi ko sinasabing marumi. Yung mga klase marumi ng mga damit na halos revealing na yung katawan nyo. Itong mga bagay na ito, hindi ito kagustuhan ng Panginoon. Every time na ginagawa nyo ito, ginagawa nyo ang kalooban ng inyong Diyos na si Satanas. Kayong mga babae, bakit nyo hahayaan na pumasok at kontrolin kayo ng demonyo sa pamamagitan ng inyong mga suot? Huwag niyong hayaan na inyong mga suot ang siyang dahilan upang kayo pagdating ng araw mapaparusahan. Iwasan niyo ang ganyang bagay. Hindi ito gusto ng ating Panginoon. Ang gusto ng ating Panginoon sa atin ay kailangan magiging banal tayo sa kanyang paningin. Be holy, for I am holy. Yan ang sabi ng ating Panginoon. So kung ganitong mga suot na ginagawa niyo, revealing, marumito sa paningin niya. At lahat ng mga kababaihan na gumagawa nito, kayo ang dahilan kung bakit nagkakasala ang mga kalalakihan na nanonood sa inyo, tumitingin sa inyo. Nagkakasala sa immorality, sexual immorality, adultery, and fornication, and nudity. Yan ang kasalanan na patong-patong din na ipapatong sa inyo. Gaya ng mga ginawa ng mga vlogger ngayon, nakapost sa social media. Yung iba, umiihi, dumudumi, nakabidyo, ng laba, nakabra, nakapanty, sumasayaw, nakabra, nakapanty, naliligo, nakabra, nakapanty, revealing na. So iwasan nyo po ang ganitong bagay. Kasi ang ganitong bagay, may parusa po na naghihintay sa mga taong gumagawa nito. No? So mag-isip-isip kayo bago nyo gagawin at sundin ang mga social media platform ng mga demonic na gawa. So hanggang dito na lang, no. Maraming salamat and God bless everyone. Amen.